Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, atin po itong kukunin sa Awit, Kabanata 105, Talata 3. Ang sabi po dito, tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod kay Yahweh, dapat na magsaya. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Dito sa binasa po natin ito po ay nagpapakita ng kabanalan ng ating Diyos at kung gaano siya kadakila. Kaya nga ay ini-encourage niya yung bawat nais na maglingkod sa Panginoon na dapat siya ay magalak, dapat siya ay magsaya. Which is dapat yun naman talaga ang bawat desire ng bawat puso na gustong maglingkod sa Panginoon. Dapat hindi tayo napipilitan, bukal sa puso natin yung paglilingkod sa Kanya. At malalaman mo naman yung mga taong talagang nais na maglingkod sa Panginoon kasi katuwaan nila, kaligayahan nila, masaya sila na kapag sila ay binibigyan mo ng mga responsibilidad, kapag sila ay nakagagawa ng mga bagay para sa Panginoon, no? Kapag nauutusan mo para sa paglilingkod, no? Kahit sa simple lang, no? Kahit magbuhat ka lang ng bangko, magpunas ng lamesa, no? Para sa gawain ng Panginoon, sa pag-prepare ng mga upuan, no? Pagbubuhat ng mga speaker, o ano pa man, no? Na klase na paglilingkod, dapat ginagawa natin itong masaya. Hindi tayo napipilitan kasi hindi naman gusto ng Panginoon na tayo ay naglilingkod na napipilitan lamang. Maybe yung iba ay napilitang umatin, no? Kasi pinilit ng nanay niya at hindi siya mabibigyan ng baon, no? Pag hindi siya sumama, kuya sa mga pre-meeting, kuya magsisimba. Pero hindi pa naman kasi paglilingkod yun eh. Yung pag-attend mo pa lang sa gawain o pagsimba mo, hindi naman pa paglilingkod yun eh. Kasi ang ano pa lang yun, ikaw pa yung pinaglilingkuran eh, 'di ba? Kasi wala kang service na ibinibigay. Nandun ka lang, uupo ka lang tapos makikinig. So ibig sabihin ikaw lang yung tumatanggap ng mga mensahe ng salita ng Panginoon. Pero pag one day comes sa paglilingkod, ibig sabihin magre-render ka na ng talento mo, yung kakayanan mo, kung marunong kang kumanta, magka-choir ka, kung marunong kang tumugtog, magiging musician ka, kung may lakas ka, magiging martial ka, equipment ka, kasi magbubuhat ka ng mga speaker, di ba? O magaling kang mag-welcome sa mga tao, no? Kasi nga palangiti ka, masiyahin kang tao, so ilalagay ka sa mga asheret. So ibig sabihin meron ka nang nire-render na pagserbisyo, no? So yun ay paglilingkod na. Pero pag umaating ka pa lang, ikaw yung sineserbisyuan, no? Ikaw yung pinaglilingkuran at hindi ka pa naglilingkod. So dito may kita natin na bawat naglilingkod, nagnanais na maglingkod sa Panginoon, dapat nandun yung kagalakan sa puso natin. Kasi kapag masaya yung puso natin sa paglilingkod, ano man yung pinagagawa sa atin, no? Kahit mahirap man yan, kahit minsan parang para sa'yo mahirap itong gawin, pero dahil masaya yung puso mo, nagiging magaan, no? Kasi which is totoo naman talaga, pag masaya ang puso mo, wala naman talagang mahirap na bagay na pinagagawa sa iyo na tinitignan mong mahirap kasi nga masaya yung puso mo eh, di ba? Hindi mo tinitignan yun kahit mabigat nga yung binubuhat eh, no? Para sa iyo magaan lang, no? Kasi nga masaya tayo eh. Pero kahit anong gaan ng trabaho, ng pasanin o pinabubuhat sa atin, pag masama yung loob natin, hindi tayo masaya na ginagawa yun, eh syempre mabigat talaga, no? Kasi una sa lahat, yung loob mo mabigat na. Di ba? Tapos yung bubuhatin mo pa, yung papasanin mo pa, di ba? So hindi ganoon mga kapatid, no? Kaya nga pinakita dito yung kadakilaan ng Diyos. Pinapakita dito mga kapatid yung kabanalan ng Panginoon. Tayo ay sa Kanya. So ibig sabihin, nararapat lamang na ibigay natin yung the best na pwede nating maibigay para sa Panginoon. Kung kilala natin ang Diyos na pinaglilingkuran natin, no? Dahil siya ay dakila, banal na Diyos, ay dapat yung paglilingkod din natin sa Kanya ay hindi rin naman basta-basta, 'di ba? Kasi dakila eh.
no? Kung sa atin, pag yung mga bisita mo, mga guest mo ay mga VIP, no? Talagang lahat ng magagandang pwede mong ibigay, ma-experience nila, talagang i-accommodate mo di ba? Sa mga hotel, sa mga restaurant, kahit sa mga bumibisita, no, sa kumpanya nyo, pag mga VIP yan, talaga yung treatment, talagang binibigay natin yung the best, no, na wala silang masabi. Yun na, VIP pa lang sa mundong ito. How much more kung ginagawa natin ito para sa Panginoon. Diba? Ibinibigay natin yung the best, no? Yung kaya lang natin, no? Yung hindi naman kasi ang Diyos maghahanap sa atin ng sobra sa kakayanan natin. Hindi naman ganoon ang Panginoon, di ba? Kung ano lang yung kaya natin, kasi mahirap naman pilitin mo yung sarili mo, kasi pag pinilit mo sarili mo na ibigay yung isang bagay na out na, no, limited na sa kakayanan mo, hindi magiging maganda yung resulta, di ba? Kasi bakit nasobrahan ha? Yung pagiging artistic, sa pagano, di ba, maganda naman yun pero pag nasobrahan mo ng arte, yung pinipinta mo, kaya ginagawa mo, kung pangit din, di ba? Maganda yung lang, yung sakto, yung tamang pwede nating maibigay sa Panginoon, yung sapat lang sa kakayanan natin. Kasi hindi naman hinihingi ng Diyos yung higit sa kakayanan natin. Kung ano lang yung magagawa natin, yun ang ibibigay natin sa Panginoon. Diba? Pero wag naman yung parang tama na yan, no? Okay na yan, hindi ganoon mga kapatid, no? Yung parang meron pa naman tayong maibibigay pa na the best, pero sabi mo wala, ito lang talaga yung kaya ko no? Iba-iba naman yun mga kapatid, no? Ibig sabihin yun, hindi mo talaga binigay pa yung the best mo Diba? Meron pa sanang i-improve, pero inano mo na lang, no? So parang taken for granted, no? So nagpapakita lang yun na hindi natin talaga kilala yung Diyos na pinaglilingkuran natin, kasi hindi natin ibinibigay yung the best na pwede nating ibigay para sa Kanya. Kaya nga dito mga kapatid, napakaganda talaga, no, na magalak, na doon yung kagalakan sa puso natin sa paglilingkod sa Panginoon. No, may mga pagsubok, may mga trials, no, may mga sacrifices, part talaga yan Pero hindi natin tinitignan yung mga sacrifices na yan, kasi kaligayahan ng puso natin na ginagawa yon para sa Panginoon. Diba? Hindi dahil sa personal na motibo, hindi dahil meron lang tayo kailangan kay Lord o kaya meron kang hinihingi sa Kanya, kaya mo ginagawa yun. Hindi po ganon. Kundi bukal talaga sa puso natin na ginagawa ito para sa kay Lord. No? Kaya sabi niya, lahat na may nais maglingkod kay Yahweh, dapat na magsaya. No? Kasi kailangan natin magsaya. Kasi alam naman natin mga kapatid na ang paglilingkod natin hindi ito nasasayang, kundi alam natin na pagdating ng araw, merong mga bagay na inilaan ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Kaya dapat tayo ay magalak, dapat tayo magsaya. Kaya nga sa palaging sinasabi rin ni San Pablo, no, ano man yung sitwasyon, in all circumstances, no, give thanks to the Lord, rejoice in the Lord. Magpasalamat tayo at pagsaya kasama ang Panginoon. Kasi sa pamamagitan ng mga bagay na yan, tumatatag yung ating pananampalataya. Pribilehiyo yun, oportunidad na binibigay sa atin ng Panginoon na makapaglingkod sa Kanya. Dapat nga, masaya talaga tayo kasi opportunity yun Yung mga tao nga na meron silang hinahangaang tao, di ba? Kaya makakilalang tao. Yung mapasama ka nga lang sa picture, talagang tuwang-tuwa na yung iba, di ba? Maka-selfie lang, talagang tuwang-tuwa na sila No? How much more yung makapag hinard ka pa, no? Kunyari may hinangaang tao, di ba? Dahil siya ay mabuti, no? Dahil siya ay maayos na tao, o kaya kilalang tao, no? Talagang yung sabi ko kanina, di ba, makapag-picture ka lang, masaya ka na. How much more kung hinard ka pa na makapagtrabaho sa kanya, talagang tuwan-tuwa ka, di ba? So kung tuwan-tuwa tayo sa tao pa lang yan, how much more dapat mas lalo tayong nagagalak at natutuwa kapag tayo ay nabibigyan ng pagkakataon na makapaglingkod sa Kanya. Amen? So, yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.